Isang araw sa isang gubat ay mayroong naninirahang ahas na nagngangalang Kaa. Siya ngayon ay napakatanda at hindi na niya kaya manghuli pa ng palaka upang makakain. Naisip niya, ako ngayon ay masyado ng matanda upang maghanap ng pagkain at kapag ako ay hindi nakahanap ng pagkain ay mamamatay ako sa pagkahina. Kailangan ko mag-isip ng solusyon sa problemang ito. Hindi nagtagal ay isang magandang ideya ang pumasok sa isipan ni Kaa. Mayroon pang mas madaling paraan upang makakuha siya ng pagkain. Kaya naman ay gumapang siya papunta sa isang lugar na malapit sa bundok at nakarating sa isang lawa na nasa ibaba ng bundok. Naisip niya na maraming palaka ang pumupunta rito. Ang plano niya ay mananatili siya malapit sa lawa at magmumukhang walang paki sa panghuhuli. Isa-isa siyang napansin ng mga palaka. Mumilay siya malapit sa pangpang at nagkunwaring walang intensyon na manghuli. Pagkatapos siyang makita ng mga palaka sa pangpang ay nagsimula itong tumakbo. Ngunit dahil nga hindi nanghuhuli ang ahas, ay dahan-dahan silang lumapit sa lugar kung saan nakahiga ang ahas. Isa sa mga palaka ang nagsabing, "O ahas, bakit hindi ka nanghuhuli ngayon? Hindi ba't parte iyon ng iyong likas na ugali at asal?" Nagsimula magkunwari ang ahas at sinabing, "Ngayon ay wala na akong kagustuhan pa sa pagkain dahil ako ay napakamalas. Kagabi, habang ako ay gumagapang dito at naghahanap ng pagkain, ay wala akong mahanap kahit isa. Kaya naman ay kinagat ko ang anak ng Brahmin dahil sa init." Sa sobrang galit ng Brahmin ay isinumpa niya ako. Isinumpa niya na mula ngayon ay hindi na ako maaaring humuli ng palaka at kailangan ko itong pagsilbihan. Kaya mula ngayon, namumuhay akong ginagawa lamang ang mga kagustuhan ng palaka. Kaya ako ngayon ay nandito upang pagsilbihan ng mga sinumang palaka na gusto ang aking pagsisilbi. Kaya ko rin magsakay ng palaka sa aking likod kung sino man ang may gusto. Nagulat ang mga palaka na marinig nila ang kakaibang kwento na ito. At ang balita na ito ay nakarating sa hari ng mga palaka. Nang marinig niya ito, nilapitan niya ang ahas kasama ang kanyang mga ministro. Tinawag siya ng hari kung totoo nga ba ang balitang ito. Tiniyak ng ahas na nagsasabi siya ng totoo. Wala siyang balak na saktan ng mga ahas. Tiniyak ng ahas na nagsasabi siya ng totoo. Wala siyang balak na saktan ng mga palaka at muli niya kinuwento ang kunwaring nangyari. Upang mabigyan siya ng pagsubok ay napagdesisyonan ng hari na maunang sumakay sa likod ng ahas. Umupo ang hari sa likod ng ahas at inilibot niya ang hari sa lawa ng dahan-dahan. Tuwang-tuwa ang hari sa naranasan. Mas maganda ito kaysa tumalon ng tumalon sa paligid. Ang lahat ng ministro at ng iba pang palaka ay isa-isang sumubok na sumakay sa likod ng ahas at sila nga ay tuwan-tuwa. Ginawa ng ahas ang kanyang trabaho ng maingat at pinatunayan niya na magaling siya dito sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba't ibang klase ng gapang. Ang lahat ng palaka, lalong-lalo na ang hari ay tuwan-tuwa. Sila ay tumalon pa uwi habang pinag-uusapan ang bago nilang alalay na ahas. Tuwan-tuwa ang ahas na maging matagumpay ang kanyang plano. Sumunod na araw ay nagkunwari siyang hinang-hina at may sakit. Gumapang pa siya na mabagal upang magmukha itong totoo. Sa kabilang banda naman, ang hari ng palaka ay sabik ng simulan ang kanyang araw sa pagsakay sa likod ng ahas. Nang makarating ang hari sa ahas, nalaman nito ang tungkol sa nararamdaman nito. Tinanong ng hari ang kalagayan nito at sinabi ng ahas, "O hari, ako ay may sakit ngayon. Ako ay hinang-hina upang gumapang. Ilang araw na akong walang kain kaya naman kailangan ko ng enerhiya upang mabigyan kayong lahat ng sakay." Nag-isip sandali ang hari at kinonsulta ang kanyang ministro. Napagdesisyonan nilang bigyan ng ahas ng isang palaka sa bawat araw upang siya ay maging malusog. Nang malaman nito ng ahas ay tuwang-tuwa ito dahil ito mismo ang kanyang ipinlano. Pinuri ng ahas ang hari ng mga palaka dahil sa kanyang kabaitan at konsiderasyon sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya ang hari at iba pang mga palaka ng sakay sa kanyang likod. Mula sa araw na iyon, ang ahas ay nagbigay ng sakay sa mga palaka araw-araw at nakakain ng isang palaka araw-araw. Dahil dito, ilang araw pa lamang ay lumakas na ang ahas at naging malusog. Sa kabilang banda naman ay ang bilang ng mga palaka ay kumukonti araw-araw at ang hari ay lubusang nalulungkot nang mabatid niyang kumukonti ang kanyang mga tao. Hindi maintindihan ng hari ang tunay na motibo ng ahas sa mga ginagawa niya at tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Isang araw ay mayroong malaking itim na ahas na lumapit sa pangpang ng lawa.
Gulat na gulat siyang makita ang mga palaka na tuwang-tuwang tumalon at sumakay sa likod ng ahas. Tinanong niya ang matandang ahas kung paano ito nangyari. Sinabi niyang, "Kaibigan, bakit mong binubuhat ang mga palaka sa iyong likod? Pagkain natin sila! Hindi ba dapat kinakain mo sila?" Ipinaliwanag ng matandang ahas ang lahat sa itim na ahas. Naranasan ko ng kumain ng iba't ibang klaseng palaka dito. Nasanay na ako sa madaling buhay na ito at masaya na ako dito. Kaya naman lumipas ang panahon ng ganito. Nagsimulang kainin ng ahas ang mas malaking mga palaka, ang ministro ng hari at ang mga kamag-anak nito. Isang araw ay nakain niya na din ang hari at sa wakas ay naubos niya rin ang mga palaka sa lawa. Sinabi nga ng matatalino, "Huwag kang maniniwala sa iyong mga kaaway kahit ano pang ipinangako nila sa iyo.